For sure nga, nasa itinerary nyo tong peak tram. Sakto, kasi ito na yung travel guide kung paano kayo makakapamasyal ng walang pila at maganda yung pwesto para worth it naman yung ibabayad nyo. For today's itinerary, inuna nga muna namin dito sa Hopewell Center, pero nabigo kaming gawin yung elevator trend kasi sarado. So from here, nag-bus na lang kami, and kung wala kayong octopus card, pwede naman kayo magbayad ng cash, nakalagay dyan yung total amount na kailangan yung bayaran. Sobrang bait nga nung driver ng bus na nasakyan namin. Pagsakay pa lang, nagtanong na siya kung saan daw kami bababa, and hindi na nga namin kailangan i-press yung stop button. And galing naman sa bus stop, sinundan lang namin yung mga signs papunta sa peak tram station. Una nyo nga makikita yung Hong Kong Park Sports Center, tapos sa tawid lang nun yung peak tram. Bukod nga sa maaga kami pumunta, nag-pre-book na rin kami ng tickets namin sa Klook, and pinili namin yung may 30 days validity para in case magbago yung isip namin, pwede kaming mag-reschedule. 7:30 AM pa nga lang bukas na yung peak tram, pero around 9:30 kami dumating. 10 AM pa kasi magbubukas yung Sky Terrace para at least hindi na namin kailangan maghintay. And dahil may tickets na nga tayo from Klook, yung QR code na mismo yung ipapresent nyo dito, kaya dire-diretso na and hindi nyo na kailangan pumila. Hindi nga kami nakasakay dun sa tram na naabutan namin, pero okay lang kasi mas maganda pala yung mangyayari. May nauna nga lang sa amin na isang couple, and mabilis lang din yung waiting time nung kasunod na tram. Kapag paakyat, dapat nakapwesto kayo sa right side para kitang-kita nyo talaga yung Hong Kong skyline. And mas okay nga na first in line kayo para dun kayo nakapwesto sa pinakaunahan. Magiging panoramic kasi yung view nyo, and mas ma-appreciate nyo yung tram. Pag exit nyo naman ng station, meron ditong bilihan ng mga pasalubong. Nandito rin yung Madame Tussauds, and makakabili nga rin kayo ng tickets nito sa Klook. 9:57 pa nga lang yan, kaya hindi pa open yung Sky Terrace. So yan, pinapila muna kami ng guard, pero after a while naman, pinaakyat din nila kami lahat. Same QR code lang din yung present namin dito. So yes, di nyo na kailangan ng physical ticket, and pwedeng dire-diretso na lang talaga kayo. O diba, walang kahasel-hasel, tapos sobrang ganda pa ng view. Di ko na nga rin pinag-isipan kung kailangan ba namin ng tickets nito, kasi mura lang naman, nasa 120 pesos lang pag binili nyo kasama nung peak tram ticket. After namin doon, may nadaanan kaming exhibit dito sa Sky Terrace. And ang cute nga nito kasi miniature version siya ng Hong Kong. Okay nga rin dito kasi maraming cafe, so pwedeng dito kayo mag-breakfast. And pagbaba naman, dapat sa left side naman kayo nakapwesto. Around 10:37 kami nakababa, and grabe, ang dami ng tao. So better talaga na nandito na kayo before 10 AM bago mag-open yung Sky Terrace. And dahil maaga pa nga niyan, marami pa kaming napuntahan dito sa central area. Kaya gagawin ko na nga lang to ng part 2, kaya save this video and follow me for more travel tips like this.